Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng nabuot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po, isa na naman balita po ang bibigyan natin ng reaction. At ito yung pinagsama-samang lakas ng Japan, Amerika at Pilipinas. Alalahanin natin itong mga sundalong ito mula sa mga bansang ito ang talagang masasabi natin matatapang. So, wag na natin patagalin pa. Tingnan po natin itong mga sundalong ito na malamang kinakatakutan ng China. Mula po sa PTV Philippines. Pagtigil sa tangkang pananakop ang ipinakita sa Balikatan Exercises 2026 sa Luwag City, Ilocos Norte ngayong araw. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick. Ay ramdam ang puwersa ng mga weapon system at iba pang armas kanina dito sa Lawag, Ilocos Norte sa isinagawang counter-landing live fire exercise na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi naman nakatuon sa isang partikular na bansa. Magkakasunod na rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos ang pinakawalan patungo sa target sa karagatan mula sa baybayin ng mainit at mabuhanging Lawag Sand Dunes sa Ilocos Norte. So sabi nila, hindi daw to patungkol sa China o sa isang bansa. Wala pong pinatutungkulan ang bansang ito pero siyempre ito'y sinasabi nila para maiwasan na may matamaang kasi alam naman natin kung sino yung mananakop at sino yung sumasakop ngayon sa kasalukuyan dito sa Pilipinas at inaangkin ng ating mga isla. Wala pong iba kung hindi China yon. Pero sabi nga nila, ikagalang natin yung sinasabi nila na hindi ito para message sa China at parang ganoon na rin message din sa China. At alam naman natin na China hindi naniniwala dyan. Sige po, tuloy natin. Sinundan ito ng pagpapaputok ng 105mm howitzers ng Philippine Army, pati na ang kanilang Sabra Light Tank. Ang misyon, pigilan ang tangkang pananakop at pag-atake mula sa dagat. Umaligid din ang isang drone hanggang sa nasa po ng Stinger missile na pinakawalan mula sa Javelin. Dagdag puwersa ang ibinigay ng US Apache attack helicopters na umasinta sa iba pang floating target sa dagat. Para masigurong hindi aabot ang kalaban, dagdag armas pa ang pinaputok ng mga nakaabang na sundalo. Pero bahagi lamang ang mga senaryong ito ng counter-landing live fire exercises ng Balikatan. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the shore. So any force come from the shore, sino ba yung kaharap natin na pwedeng gumawa niyan, na maglalakas loob? Walang iba, China po, kinatatakutan po ng Chinese yan kasi alam nila ang Pilipinas, mga Pilipino ay bihasa po sa gera. Ganun din ang Amerika at siyempre ganun din ang Japan. Alam natin pagdating sa gera, sa kanila na uso yung salitang kamikaze, yung isang gera na pagka pinuntahan mo ay hindi ka na babalik pa. Ibig sabihin, kailangan mamatay ka na doon. Ganun po kasi ang Japan dati. Ganun sila katapang sa gera po, Lalo-lalo na pinagsama po itong tatlong to, Amerika, Japan, tsaka Pilipinas. At imagine po, hindi lang basta tatlo yan. 7 bansa po yan, 7 nation po yung military drill na yan. Kasama po dyan ng Australia, Canada, France, at tsaka ang New Zealand, Sige po, tuloy natin. I'd like to emphasize that it is not directed towards any particular country. Hindi naging madali ang pagsasanay sa ilalim ng counter-landing live fire exercise
dito sa Lawag City, Ilocos Norte dahil kinakailangan ang pinaigtig na koordinasyon at synchronization mula sa higit 800 tropa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na direktang lumahok gamit pa ang iba't ibang weapon system. That combination goes well beyond just marksmanship. It goes into how we put all these efforts together to orchestrate this military operation. Ito naman ang unang pagkakataon na may direktang partisipasyon ang Japan sa counter-landing live fire exercise ng Balikatan. It is a very great experience for us. I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder-to-shoulder band, strong. We made it. Amazing work. Yung tungkol doon sa Japanese, ito yung sabi nga, kauna-unahan, sa tagal ng panahon na wala naman silang, kasi mga mga newly Japanese soldier ito, ng mga makabagong Japanese soldier. Ito yung hindi kasama noon, yung mga veteran na Japanese. So kailangan po talaga nila yung mga ganitong exercises. At iyon nga, ito yung kauna-unahan nila sa modernong panahon po ngayon. So ngayon, active na ulit yung kanilang tinatawag yung troops, mga soldiers, gumagawa na rin ulit sila ng bala na kasi matagal dahil sa kinatalo nilang gera noon, isa sa mga batas na ipinasa na bawal po silang gumawa ng anumang sandata nila. Pero ngayon, gumagawa na po sila, pinapayagan po sila ng US kasi allied po sila ng US. Allied, kakampi rin po natin sila. Versus longtime allies of the United States, just like the Philippines. It's amazing to see it all come together in this one exercise. Bukod sa mga weapon system, itinampok din ang sea drones at iba pang unmanned surface vessels na nakatulong sa pagtukoy ng mga target. Ay sa Miyerkules, May 6, isasagawa ang susunod na aktibidad ng Balikatan dito pa rin sa Ilocos Norte. Ito ay ang maritime strike kung saan panulubugin ang isang lumang barko gamit ang iba't ibang vessel na isa sa pinaka-highlight nitong pagsasanay. Yan ang pinahuling ulat sa Lawag City, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Ives. So hanggang dito na lang po, no? Sabi niya nga May 6, no? Maritime naman sila. Sa tungkol naman ito sa practice, no, yung exercise sa pagpapalubog ng barko. So gaganapin naman nila to dagat naman, ano. Kasi ito kasi hati ito, isang shore at saka isang sa katubigan, ano. Ngayon, dito po sa ginagawang ito ng military exercise na ito, mariing tinututulan po ito ng China. Para sa kanya kasi napakadelikado yun nga, diba? Sa sobrang nervyoso nila nung magsimula ito, nagpadala po sila. Nakakala nila sasakupin na sila. Padala sila ng kanilang mga barko, no, yung aircraft strike group nila. No? So maaring show of force po nila yon. At hindi lang yon, talagang kinukundi na to ng Chinese. Tinawag nga po nila tayo ng mga traidor, ano, kasi sa kabila doon ng pagtulong nila sa Pilipinas ay ganito daw yung isusukli natin. Pero hindi naman tayo traidor. Hindi ho tayo mandirigma na mananakop. Tayo ay dumidepensa lamang. Tayo ay naghahanda lamang sa anumang pwedeng gawin sa atin ng kalaban. Lalong-lalo na ito ng China. Kasi sila po yung may forward na dito. Kagaya lang itong nakarang araw, apat po na vessels nila, research vessels nila, ang nakita dito sa teritoryo ng Pilipinas, yung sa karagatan, na tinaboy po ng PCG, ng Philippine Coast Guard. No? Dapat wala po yun doon. Ano pong ginagawa po noon? Mga espiya po yun, nagmamanman. So hanggang dito na lang po at naihatid natin sa inyo ang balita tungkol dito sa kinatatakutan ng China, mga sundalong magigiting ng Pilipinas, US at mga Hapon po. So maraming salamat. Ipagpanalangin natin na itong exercise na ito ay para sa kalakasan na lang ng sundalo at wala pong gerang maganap, no? Sumuko na lang yung presidente nila. Panalangin po natin paulit-ulit yan. Sumuko na lang yung presidente nila sa ipinapangarap nila na makuha itong West Philippine Sea, na imposible naman talaga na mangyari, no?
Ito po ang Awi Mix Videos. Maraming salamat po.